Hello Karimlan, sa lahat ng manonood, meron akong gustong ibagi. Isang kwento, isang karanasan noong bata pa ako. Isang umaga, mga alas 7 o alas 8 ata nun, nagpaalam ako sa aking ina upang pumunta sa sementeryo ng Tugatog dito sa Malabon. Kasama ko ang kaibigan kong si Joms. Nagpunta kami upang mangolekta ng kandila para ibenta ito sa mga nagre-recycle ng kandila. Habang nag-iipon kami ng kandila, nagkwentuhan kami ng kaibigan kong si Joms para malibang na rin. At isa sa mga pinag-usapan namin ay yung isang palabas sa Channel 2 tuwing Undas. Ito yung Magandang Gabi Bayan. Alam naman natin na ang sementeryo ay minsan nababalot ng misteryo o kababalaghan. Pero ang sementeryo ng Tugatog ay mas nakakatakot para sa akin. Ang dahilan kung bakit natatakot ang mga lokal sa sementeryong ito ay dahil sa isang puntod na pinalabas ng Magandang Gabi Bayan, nakalibing sa isang lugar sa sementeryo ang labi ng isang lalaki na nagngangalang Don Simeon Bernardo. Siya ay pinaratang pilibustero o di sang-ayon sa aral ng Katoliko na inaresto noong 1896 bilang paratang na siya ay pilibustero ng mga praile ng Espanya. Siya ay nakulong at pinahirapan. Sa kabutihang palad, siya ay nakalaya. Ngunit dahil sa hindi makataong karanasan, tuluyan ang tumalikod sa aral ng simbahan. At sa kanyang pagkamatay, siya ay inilibing sa sementeryo ng Tugatog. Ngunit ang ikinatatakot na nakakarami tungkol sa kanyang libingan ay ang estatwa na pinatayo rito. Ang estatwa ng Diablo na nakatayo sa ibabaw ni Arkanghel. Kinakatawan nito ang nawawalang pananampalataya ni Don Simeon at kung paano siya naniniwala na ang kasamaan ay nagwagi laban sa kabutihan. Sa panahon ng kanyang pagkakakulong at mula noon, ang nakakatakot na estatwa ay nakatayong nagbabantay sa punto ni Don Simeon na labis na ikinatatakot ng mga bumibisita at ng mga nakatera roon. Habang kami patuloy na nagtitistis ng mga natunaw ng kandila, di namin namalayan na nasa likod na namin ang demonyong Rebolto, ang libingan ni Don Simeon Bernardo. At doon sa itaas nito ay ang statwa ng Diablo na nakatayo sa ibabaw ni Arkanghel. Kahit na nakita na naming dalawa ang Rebolto na iyon, ay kinikilabutan pa rin kami. Sinusubukan naming umiwas ng tingin ng kaibigan ko roon, pero hindi namin mapigilan. Tingnan ito. Habang tinitingnan namin ang Rebolto, napag-usapan din namin ang ilan sa mga chismis na sinasabi tungkol dito. At sa palabas ng Magandang Gabi Bayan, may nagsasabi na kapag dumilim, ang estatwa ng demonyo ay nabubuhay at naglalakad sa libingan. Sinasabi ng iba na ang estatwa ng Diablo ay lumalaki bawat taon. Gayunpaman, ang Rebolto ay inayos na dahil ito'y nasira na at pinintirahan ang mga mata nito upang mas gawing katakot-takot. Nagsisilbi naman proteksyon ng hawla nito sa mga vandalismo. Pero meron pang usap-usapan na nagsasabi na ito'y kulungan ng demonyo para hindi makagala ang Rebolto tuwing gabi. Hindi nagtagal ay nagsimula na kami mabahala at mabaliw sa kakaisip ng kaibigan ko. Kaya nagpasya na kaming bumalik sa ginagawa namin, yung pagtitistis ng mga natunaw na kandila. Pero habang naglalakad kami palayo,
Bigla kami nakarinig ng parang kalansing ng mga bakal at pagkatapos ay may narinig kaming parang mga pakpak na pumapagispas sa hangin. Takot na takot kami ng kaibigan ko noon. Kaya nagsimula na kaming tumakbo ng mabilis hanggat kaya namin. Hindi man lang kami nag-abalang lumingon para tingnan ito. Pagkaraan ng ilang sandali, napadpad kami sa kabilang palig ng sementeryo. Sobrang bilis ang tibok ng puso namin at kinakapos na kami ng paghinga. Kaya kailangan namin tumigil. Na magkatinginan kami ng kaibigan ko. Parang pareho kaming nag-iisip. Pero bago pa man ako makapagsalita, bigla na pubuntong hininga ang kaibigan ko sa nakita niya. Kala ko kung ano na tinitingnan niya. Ngunit ito isang batang lalaki lamang na nakaupo sa isang puntod. Nakahinga ko na maluwag. Walang sinasabi ang bata. Nakatingin lang siya sa amin. Tinanong ko siya kung ano ang pangalan niya at kung ano ang ginagawa niya sa sementeryo. Pero wala siyang sinasabi. Nagkatinginan lang kami ni Joms na hindi alam ang gagawin. Naisipan na naming umalis dahil natakot na kami sa narinig namin doon sa demonyong statwa. Ngunit gusto pa rin naming magtistis ng mga natunaw na kandila para kumita ng pera. Nakaisip kami ng magandang ideya na isama ang batang lalaki at bantayan ang likod namin habang nag-iipon kami ng kandila. Tinanong namin kung gusto niya sumama, ngunit tumatango lamang ito. Habang patuloy kami nagtitistis ng mas maraming kandila, sinusundan lang kami ng batang lalaki mula sa aming likuran. Kahit sinusubukan namin siyang kausapin, ay hindi siya nagsasalita at tumatango lamang ito. Medyo napaisip kami, pero sa tingin ko, hindi na ito malaga. Masaya lang kami ni Joms sa pangongolekta ng kandila. Meron din mga biskwit at may inom na iniwanan ng mga bumibisita. Siyempre, hindi yun sira. Kung suswertein ka pa nga, meron pang Jollibee na bagong bili. Ginalugad namin ng sementeryo para makarami ng kandila. Pero iniiwasan na namin sa lugar na malapit sa puntod ni Don Simeon. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali pa ay paunti ng paunti ang mga kandilang aming nakikita. Dahil hindi lang kami ang nangongolekta roon. Habang nag-usap kami ng kaibigan ko kung saan pa kami makakahanap, bigla namin nakita ang batang lalaki na tumuturo sa isang direksyon. Napagdesisyonan namin na sundan ito dahil naisip namin na baka may alam siya na pwede pa namin mapagkunan ng mga natunaw na kandila. Ngunit habang patuloy kami sa pangongolekta ng kandila, nakarating kami sa isang parte ng sementeryo. Ginigiit ng bata na magpatuloy kami at niyayaya kaming patungong harapan. Hindi nagtagal ay napagtanto namin ni Joms na tinuturo talaga ng bata ang isang tambak ng mga durog o basag na bato at mga spike na bahagi ng gate na masyadong delikado para puntahan. Biglang kinilabutan kami sa aming nakita na tila ba may kakaiba sa itim na kandila na yon. Pero sa di namin maintindihan, nagpatuloy lang ang bata sa pagturo sa itim na kandila na parang gusto niyang talagang kunin namin ito. Piling ko may mali. Nagdahilan na lang kami ng kaibigan ko at sinabing oras na para umuwi. Biglang napalitan ng walang emosyon ng ekspresyon ng bata at parang ito'y nagalit. Habang naglalakad kami pabalik sa main gate ng sementeryo, patuloy kami sinusundan ng batang lalaki mula sa likuran. Naalala ko na pareho kaming nabahala ng kaibigan ko noon. Sinusubukan naming tanungin ang batang lalaki
kung oras na rin para sa kanya para umuwi. Ngunit hindi siya sumasagot at nakatitig lamang siya. Nang malapit na kami sa gate, nakasalubong namin ang kapitbahay namin noon. Ay, kumuha ba na naman kayo rin ng kandila? Parang nakakarami na kayo Ala irang si Kaloy, napakasipag. Tira nyo naman ang bambata. Abay, parang naubos nyo na Ay, hindi, joke-joke lamang iyon. Ito talaga si Kuya palabiro. Ito nga po, pauwi na kami ni Joms. May kasama nga kami na bagong kaibigan dyan sa looban. Kaso, hindi nagsasalita. Ayun siya, nasa likod namin. Klae, anong bata? Anong pinagsasabi mo? Dalawa lang naman kayo rin ni Joms na nakikita ko. Asan ba yung bata na yan? Nang makilala ko. Ang batang lalaki na kasama namin sa paglalakad. Ayun siya. Pinagmamasdan ko kaya kayo. Naglalakad mula roon pa din sa aking kinatatayuan. Wala akong nakitang ibang bata maliban sa inyong dalawa. Mula rin sa entrance, baka muwi na. Ay, siya. Ako'y mauna na sa inyo. Pinagtitripan kaya kami ng batang lalaki. Pero naisip din ni Joms na niloloko namin siya. Naalala ko ang tingin namin ni Joms sa isa't isa na may pagtataka at pangingilabot. Sa puntong iyon, gusto na naming umuwi. Kinalaunan nung araw na iyon, pagkatapos magbenta ng kandila, sinusubukan namin malaman ni Joms kung ano ang aming naranasan. Kahit na ayaw naming aminin, nagsimula kaming mag-isip kung ano ang naranasan namin. Isa ba itong paranormal? Ngayon, may usap-usapan rin akong nalaman na makitang misteryong itim na kandila sa paligid ng sementeryo noon at maging sa puntod ni Don Simeon. At inisip ng mga tao na ito ay isang normal na itim na kandila. Subalit, may sabi-sabi na hindi ito makikita ng lahat. Medyo misteryoso lang talaga sa akin iyon. Pero napag-alaman ko rin na ang itim na kandila ay walang negatibo o simbolo ng kasamaan. Sinasabi pa nga na ito ay nag-absorb ng mga negatibong enerhiya o aura. Kaya napaisip tuloy ako ngayon kung bakit gusto ng batang iyon na kunin namin ang itim na kandila, o baka naman sa palagay nyo. Wow, lupit nyo. Mukha ba akong pang-horror? Sa pogi kong ito, ha? Buwisit kayo, lumipad na kalapati ko. Kamusta Mr. M? At sa mga manonood ng Karimlan Horror Stories, gusto kong ibahagi ang naranasan ko noong elementary school days ko. Tawagin niyo na lang akong Christian. Nagkaroon ako ng kaibigan na nagngangalang Seth. Kami ay mag-best friend at nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Sa bahay ko pa nga siya natutulog paminsan-minsan. Pero sa kabila ng tagal namin magkaibigan, parang ayaw niyang yayain ako o ang iba pa naming kaibigan na matulog sa bahay niya. Sa tingin ko, baka nahiya siya sa bahay niya o may kapamilya na ayaw namin makilala. Gayunpaman, pagkatapos na mahigit 1 taon na pagkakaibigan, sa wakas ay niyaya niya akong matulog sa bahay ng kanyang pamilya. At hanggang sa nakarating ako, ay napagtanto ko kung bakit siya nag-aalangan
naimbitahan ako. Kasi naman ang bahay ng kanyang pamilya ay nasa tabi ng isang sementeryo. Luma rin ito. At ang bintana ng kanyang silid na nasa ikalawang palapag ay tanaw ang buong sementeryo. Halatang nahihiya siya kung saan siya nakatira. Inaamin ko. Nabigla ko nung una. Halos pagsisiyan ko ang pamimilit na makitulog sa bahay niya. Ngunit pagkatapos magkaroon ng maraming paglilibang sa paglalaro ng ilang mga video game ng kanyang ama sa basement, naibsan ng takot at pag-aalala na ang bahay ay nasa tabi lamang ng isang sementeryo. Maligaya pa nga akong makilala ang pamilya ni Seth, ngunit ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay may malubhang kondisyon sa kalusugan. Pero bukod doon, masaya naman silang pamilya. Natatandaan ko pa ang mga kwento-kwento na iwasan kong uminom ng anumang tubig mula sa gripo dahil sa mga maaaring nabubulok na katawan mula sa sementeryo na maaaring magkaroon ng kontaminasyon ang tubo ng tubig. Pagkatapos ng mahabang oras ng paglalaro at pagkain ng banana at kamote Q, tumungo na kami ni Seth sa kanyang silid upang tumambay doon. Sa kasamaang palad, bumalik ang takot ko nang mapasilip sa bintana dahil tanaw na tanaw ang sementeryo mula sa kwarto niya. Ginawa ko ang lahat para iwasan ang sumilip sa bintana. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa paglalaro ng ilang pang video games sa PlayStation at magbasa ng mga comics ni Seth. Lumipas sa mga oras, pareho na kami nagdesisyon para matulog. Ngunit makalipas ang ilang oras ng pagkatulog, nalimpungatan ako sa tunog na parabang babaeng umiiyak. Noong una, hindi ko ito pinapansin dahil nga pagod at inaantok pa ako. Ngunit hindi tumitigil sa pag-iyak ang babae na sobrang nagbigay ng takot at pagkabahala sa akin. Nanlamig ang aking gulugod noon, Mr. M. At napagtanto ko na parang galing sa sementeryo ang pag-iyak. Mas pinakinggan ko ito ng mabuti kung tama ba ako. Tama nga. Ang iyak ay nagmumula sa sementeryo. Nataranta ako at napaisip na may tao nga sa labas sa 10 oras ng gabi. Takot ako sa mga multo dahil nga bata lamang ako. Pero habang narinig ko ito, ay mas gusto kong malaman kung ano ang nangyayari. Paano kung isa talaga itong babaeng masama ang loob at tinatakot ko lang ang sarili ko. Naisip ko na sumilip sa mga blind ng bintana para makita kung ano ang nangyayari. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at itinaas ng bahagya ang blind para tignan ang labas. Kahit na madilim, sapat lang ang liwanag ng buwan para makita ang paligid. Hindi nagtagal ay may nakita akong kakaiba sa sementeryo. Sa di kalayuan, sa gitna ng sementeryo, may nakita akong parang babaeng nakabelong itim at itim na mahabang damit. Kahit nakaharap siya sa kabilang direksyon, halataan siya ay umiiyak. Pero pabalik na sana ako sa pagtulog ko nang mabilis siyang lumingon at diretsong tumitig sa akin. Napabalikwas ako sa sahig para hindi ako makita. Nabigla ako sa nangyari. Paano niya nalaman na nakatingin ako sa kanya? Walang paraan na nakita niya ako. Paano? Napaisip ako. Ramdam ko ang panginginig at kaba sa akin sarili. Ngunit habang sinusubukan kong pakalmahin ang akin sarili, biglang tumigil ang pag-iyak ng babae
Sa takot, nakinig ako mabuti para malaman kung ano ang nangyari. Hindi pwede na yung babae na yun. Walang paraan na nakita niya ako. Napaisip ako. Pero lalo lang lumala ang takot ko. Baka lumapit ang babaeng nakita ko. Ramdam ko ang kabog sa aking dibdib habang sinusubukan kong malaman kung ano ang gagawin. Pero bago pa ako makaisip ng plano, sa takot ko, may narinig akong may bumubulong sa bintana. Tinakpan ko ng kamay ko ang bibig ko para tumahimik hanggat maaari. Wala namang sense dahil nasa second floor ang bintana na set. Nangangulugan iyon na ang sinumang bumubulong sa labas ng bintana ay kailangang lumulutang. Sa sobrang takot ko ay nagsimula akong manginig. Habang patuloy ang pagbulong ay tahimik lang ako habang nakatingin sa bintana. Wala akong makita dahil natatakpan ng mga blind ng bintana. Pero kailangan kong maging handa. Baka sakaling may mangyari sa loob. Habang patuloy ang pagbulong, gusto kong tumakbo at sumigaw para gisingin ang mga tao sa bahay. Ngunit natakot akong kumilos. Sa uli ay tinakpan ko na lang ang aking tenga upang hindi ko na marinig ang bulong sa bintana. Ang ginawa ko sa mga sumunod na oras ay tumitig lang sa bintana, natatakot at kinakabahan. Kahit na parang tumatagal ito, sa uli ay nakita ko na ang sikat ng araw na tumagos sa bintana. Naalala ko, tinanggal ko ang aking mga kamay sa aking mga tainga at basang-basa ako sa pawis noon. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Nagisingin si Seth at sabihin sa kanya na masama ang pakiramdam ko at mas mabuting umuwi na ako. Sinabi ni Seth na ihatid niya ako pa uwi at nabatid rin niya na may mali sa akin, na parang may kakaiba. Sa gulat ko, bigla niyang sinabi sa akin na, "Narinig mo rin ba siya?" "Okay lang yan, narinig din siya," grito ng ibang batang kapitbahay. Pero sa di malaman, hindi ito naririnig ng mga matatanda. Nagsimula akong manginig at maluha nang tinanong ko, "Sino?" "Ang babaeng nakaitim na belo." Hindi ko siya naririnig, pero may ilang batang kapitbahay na nakapagsabing meron silang naririnig na umiiyak na babae. Nakita ko siya sa malayo at nagtago ako. Pagkatapos bigla na lang itong lumapit at may binibigkas na hindi ko maintindihan. Bumubulong, parang ganun. Pero hindi ako tumingin at sumilip muli. Alam ko, paano mo nalaman? Kasi kung gagawin mo, malamang siguro matulad ka sa kapatid kong babae. Normal lang siya dati. Hanggang isang umaga, nakita namin siyang tulala sa pwesto na nakatayo at nakatingin lang sa labas ng bintana. Ganyan na siya simula noon. Sabi ng doktor na paralisa, pero nagdududa pa rin ako. Hello po. Ako po pala yung taga-subaybay sa mga videos mo sa YouTube. Kaya gusto ko rin i-share yung experience ko nung bata pa ako. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Dale. Lumaki po ako sa probinsya kung saan tumira ang lola ko.
Meron kasi siyang bahay doon, kaya nakikitira na lang kami sa kanya. Wala kasi trabaho mama at papa ko noon, kaya nag-independent na lang sila kay Lola Ninita. Mama siya ng papa ko. Naalala ko pa nung araw na yun kung saan padilim na ang paligid at yung mga bata na mga kalaro ko noon ay nagsuwian na sa kanilang mga bahay. Nakaupo ako sa may silya sa tindahan namin. Ayok pa kasi pumasok sa loob kahit tinawag na ako ng aking lola para kumain na nangapunan. Pero matigas ang ulo ko at hindi ako nakikinig. Dumidilim na ang paligid nun. Sa bandang kabila ng bahay namin ay may sementeryo. Ang weird lang na mga panahon na iyon kasi may naririnig ako ng mga bata na nagsisitawanan sa sementeryo. At grabe, sa sobrang curious ko, napaisip ako na bakit may mga bata sa sementeryo? Lalo't gabi na. Kaya tumawid ako at tinitignan ng mga bata na naglalaro sa sementeryo. Ang dami nila, parang mga nasa 7. Yung mga suot nila matingkad at kitang-kita sa dilim kahit na gabi. Kahit na nagtataka ako nun at inosente pa, binabaliwala ko na lang kasi nga 6 na taong gulang pa ako noon. Sa pagkaumaling sa mga pangyayari, lumapit ako, kita ko ang mga bata at nagtanong pa nga ako kung pwede ako sumali sa kanilang laro. At sabi ng isa sa mga bata, "Oo, sige, pero ikaw yung maghahanap sa amin at magtatago kami." Yung usong laro noon na hide and seek o tagu-taguan. Desperado kasi ako na magkaroon ng mga bagong kaibigan, lalo't pa na bago pa lang kami nakatira dito at wala akong masyadong kaibigan. Kaya ang saya-saya ko nung mga gabi na iyon. Nung pagbilang ko ng hanggang 10, nakaramdam ako ng malamig na hangin at pagtayo ng mga balahibo ko. Pero binaliwala ko lamang. Kasi nga marami akong kalaro at hindi ako nakaramdam ng takot. Kahit na sementeryo pa yon, dahil nga namusmus pa lamang ako at walang muwang. Habang nagbibilang ako, naririnig ko silang tumatawa. Pero yung tawa nila ay merong echo hanggang sa humina na ang tawa nila. Pagkatapos ko magbilang, hinahanap ko na sila at biglang dumilim ang paligid na halos wala na po akong makikita at tumahimik na masyado ang paligid. Hinahanap ko sila kahit saan sa sementeryo pero hindi ko na po sila nakikita. Umiiyak na po ako kasi parang naliligaw na ako sa mga dinadaanan ko. Sa kabutihang palad, nahanap ako ng lola ko na may dalang flashlight. Sabi ng lola ko kung ano ang ginagawa ko sa sementeryo at bakit ang lamig ko raw. Sinabi ko sa kanya na meron akong kalaro ng mga bata pero bigla silang nawala. Tugod naman ng lola ko ay hindi na sila mga ordinaryong mga bata na may buhay pa, mga multo na ang mga nakalaro mo. Paliwanag niya sa akin na wala ng bata ang naglalaro sa labas sa mga oras na iyon at walang mga bata ang naglalaro sa sementeryo lalo't gabi na at madilim. Salamat po sa pag-consider ng story ko. Hindi ko po kasi nakakalimutan ang mga araw na iyon. Lalo't na naiintindihan ko na po na ang mga kalaro ko noon hindi mga bata kundi mga multo na. Kumusta, Mr. M? At sa mga nanonood ng mga animation mo, babaki ko lang ang kwento ng kuya ko sa inyo. Umuwi ang kuya ko sa probinsya namin
para dumalo sa namayapa namin na lola. Mga hapon na ata sila nakarating doon sa sementeryo. Tapos doon na din nagpalipas ng oras at nagpadasal sa puntod. Nang pauwi na sila, halos ilang oras daw bago sila nakalabas na tila ba naliligaw sila. Pero yung mga kasama naman niya ay lokal na. Nung nakalabas na sila, kumain muna sila sa may karinderya sa labas ng sementeryo. Kaya medyo ginabi na rin. Pauwi na sila nang biglang siraan sila ng motor. Hindi nila alam ang gagawin dahil nasa kalagitnaan sila ng daan na walang kailaw-ilaw at napapaligiran pa ng malalaking puno. Sinubukan nila na tawagan sila tito pero wala silang signal hanggang sa napagpasya na nila na lakarin na lang mula roon hanggang sa bahay at bukas na lang balikan ng motor. Tatlo sila na hawak-hawak ang kamay para walang mawala. Habang sila'y naglalakad, nakakita sila ng isang malaking baboy sa gitna ng kalsada. Sa sobrang laki nito ay halos kasing laki na nito ang isang kotse. Doon na nagsimulang magdasal sila ng mga kaibigan niya at mas lalo silang kinilabutan na nakita nila na may tabako yung malaking baboy. Pinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang sa nakapunta na sila sa shed na may ilaw. Doon ay tinawagan na nila sila tito at nagpasundo na hanggang pag-uwi raw nila kina tito ay nagpapawis at kabado pa rin sa kanilang nakita. Kamusta, Karimlan Horror Stories? Gusto ko lang ibahagi ang aking karanasang paranormal. Isa akong tagahanga ng iyong palabas sa iyong YouTube channel. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Paolo. Nangyari ito nung pauwi na ako sa aking bahay galing sa trabaho sa isang karinderya. Naisipan kong iuwi na lang ang isang langka para gulayin sa bahay dahil napasobra ng bili para sa pambenta sa karinderya. Nagpasya na akong tumawid sa isang sementeryo sa likod ng lumang simbahan na itinayo pa ng panahon ng Espanyol. Okay naman, payapa at walang pag-aalala. First time ko mapadaan dito. So habang patuloy ako sa paglalakad, may natanaw ako sa di kalayuan mula sa aking peripheral vision. Parang may naglalakad pabalik-balik. Sa uli ay nagpasya na akong maglakad. Ngunit doon ko napansin na ang taong iyon ay tila nakasuot ng kasuotang praile noong unang panahon. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ito ng yerong bubong. Habang patuloy ako sa paglalakad, parang nagsimula na ring maglakad ang tao papunta sa direksyon ko. Ngunit sa paglapit nito, doon ko naranasan ang pagkabigla sa aking nakita dahil wala itong ulo. Akala ko na naginip ako, pero hindi pala. Napalakad ako ng mabilis dahil sa pagkabigla. Nakita ko ang walang ulong praile na hinahabol ako. Sinubukan kong sumigaw para humingi ng tulong pero walang boses na lumalabas. Ngunit walang ibang tao roon. Sinubukan kong lingunin upang makita kung nasaan na ang walang ulong praile. Kinalabutan ako dahil nasa harapan ko na siya.
Sa pagkakataong iyon, nabitawan ko ang dala kong langka at napatakbo ng mabilis. Nang makalayo na ako, napahinto ako sa tindahan ng kaibigan ko dahil sa hingal na ako. Kinalaunan nung araw na iyon ay kinausap ko ang aking kaibigan patungkol sa nangyari. Sinabi niya sa akin na may kwento-kwento ng mga tao na nakakita ng multo ng walang ulong prayle sa lugar malapit sa sementeryo. Ngunit ang sumunod na sinabi niya sa akin ay nagpalamig sa aking gulugod. Sinabi niya na ang dahilan raw kung bakit ako hinahabol nito ay dahil baka inakala nito na ang dala kong langka ay ang kanyang matagal nang nawawalang ulo.